sa Supreme Court. Ang humihingi ng TRO o humihingi ng decision from the Supreme Court. Yung si Abilino. Kasi siya yung natanggal sa posisyon. O siya yung na-declare. So nung humingi siya ng, oy, parang ganito sinasabi niya eh. Ako, halimbawa, natanggal ako sa Banateros. Halimbawa lang naman. Lakas kasing kumain, ganon. Tapos, tumakbo ako ngayon doon sa kataas-taasan. Tapos sinabi nung kataas-taasan, tinanggal ako sa Banateros eh. Ang sabi nung kataas-taasan, sino ba yung kataas-taasan? Kunwari si VP Sara Duterte. Halimbawa lang naman. Sabi ko, VP Sara Duterte, tinanggal ako nila sa Banateros, oh. Tinanggal ako ni Ma'am, yung boss namin sa SMNI. Tinanggal ako. Sasabihin sa akin ni VP Sara Duterte, pasensya ka na, Banat Bay, ha? Supporter kita, pero hindi ko naman jurisdiction yan. Hindi ako may hawak at may-ari ng SMNI. Wala akong dyan, wala akong say, wala akong authority over that. Yun ang desisyon. So ngayon, biglang nagdiwang to sila Boss Dada, tsaka to sila Coach Oli, nagdiwang sila. Sabi nila, lalo-lalo na si Jay Guevara kasi ayaw niya maagawan ng pagkain eh. So sabi nila, tinan mo na, tinanggihan ka, denied ang iyong petition. Tanggal ka na. Ganyan yung nangyari kay, doon kay Abilino. Bakit? Sinabi ni Abilino, oy, tinanggal ako ng Senate bilang Senate President with the number 12, ganyan-ganyan. Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction dyan. Labas kami dyan. Kaya ang decision namin, hindi namin nag-grant yung petition mo. So, ininterpret ngayon ng iba na sinasabi nila, tama yung 12. Tama yung 12 na decision na pwede 12 mapatanggal ka. May quorum. Remember, Abilino case is about quorum, not about Senate President. Quorum lang pinag-uusapan nun. Hindi rebellion. Linawin natin yan, ha? Baka mamaya yung iba dyan, hindi maunawaan. Pero ang matindi pa dito, meron tayong nakita ngayong araw na ito na balita tungkol po doon sa meron daw banta sa Senado. Nako. Meron daw banta sa Senado at merong pang lockdown na magaganap. Nako po. At isa pang balita dyan, sa tingin ko may mga kinaugnayan ito mga to, ay yung bagong 14, 1-4 na bagong mga Marines, mga ex-Marines o mga former Marines na dati ring security ni Zaldico na may mga ibubunyag pang mga pasabog. Nako. At dahil dyan, biglang nagkaroon ng threat. Hayop talaga. Remember, sabay na ibinulgar yan kagahapon, di ba? Sabay na ibinulgar yan nung isang araw na kung saan habang nasa Blue Ribbon sila, ay hindi pala Blue Ribbon, meeting na lang pala yun. Grabe, pabago-bago isip nila. No? Hindi natin maintindihan. Una, acting president, naging Senate president, naging acting president na naman. Ganon yung Alam mo, pagka pabago-bago isip mo, before Blue Ribbon, naging meeting na, pag pabago-bago isip mo, may isa lang ibig sabihin nun, hindi ka sigurado. Tama, mali? Diba? Pag pabago-bago yung mga sinasabi mo, yung mga desisyon ninyo, ibig lang sabihin po nun, hindi ka sigurado sa inyong mga pinaggagawa. At sabay nga nangyari yung consultation ko, no? Yung meeting na yon. Sabay noon, habang nagpapapress ko naman yung 18 Marines, kasama ho si Attorney Baligod at saka si Senator Robin Padilla.
At doon ni-reveal nga yung 14 na bagong witness na ilalabas na. Naku po. Sandali lang mga kababayan ha. Kasi baka mamaya yung iba dyan, bakit ba kasi inuunti-unti? Bakit di ba sabay-sabay? Tinanong po natin yan kay Attorney Baligod last time nung nating na-interview sa SMNI si Attorney Baligod. At ang sinabi nga po ni Attorney Baligod, kasi alam mo, when you are in court, kailangan po merong mga surprise, di ba? May mga strategy when mo ilalabas yung witness o di kaya yung information o isusurprise mo with the information para hindi makapaghanda yung kalaban sa mga itatanong, sa mga ano. Baka sabihin ng iba, hindi naman korte yan eh. Oo, but it's still public court. Ngayon, mukhang ang ginagawa inayan mo na nila magsalita, dumaldal yung iba. Kasi nung dumadaldal na unti-unti yung iba na mga, ano ba tawag dito? BBM senators, lalo silang nalalaglag sa mga patibong ni Attorney Baligod at tsaka naman talaga nare-reveal kung ano talaga ang totoong nangyayari. Siyempre, deny ka ng deny, tas biglang yung pala kasama ka doon sa helicopter, di ba? Ngayon, nagkakabukingan lalo, di ba? Bakit itong bago na naman itong 14? Kasi nga, una-una, marami sa kanilang hindi pa kumbinsido nung una. Sabi nga ni Attorney Baligod, napakatagal bago nila makonbinse itong mga to. Dahil nga naman, bakit to? Kasi natatakot to sa kanilang mga buhay. Kitang-kita naman natin yung pangyayari, di ba? Talaga ngayon, lahat ng kasamaan ay nag-unity. Nag-unite po ang mga demonyo sa lipunan, sa gobyerno, at talaga naman lahat kakasuhan. Kita nyo na lang ngayon itong mga 18 ex-soldiers ni Zaldico. Kaliwat kanan ng kaso. Ngayon nga lang, may nakita ko, kinasuhan na naman sila. So, talagang kailangan ika nga dahan-dahan lang. Sabihin lang, kailangan every movement it should be wise, di ba? Sabi nga be innocent as a dove but shrewd like a serpent. Di totoo 'yun. Kailangan nun. Kailangan hindi yung hahalabira yung banat mo. So inuunti. Yan ang dahilan kung bakit inuunti-unti. At kasabay nga nung sinabi yung may 14 na lalabas pa. Aba, merong bulungang naganap. Nakita niyo yung bulungan na yon? Nakita niyo yung bulungan na yon? Di ba, sino hindi yung nakakita ng bulungan na yon? Kitang-kita ng mga mata natin yung bulungan na yun eh. May bulungan pong naganap na doon sa ayoko na. Hindi na nga pala hearing, consultation dun sa Blue Ribbon Kuno. Merong bulungang naganap. Ano yung bulungan na yon? Yun hindi natin alam kung ano yung bulungan na yon. Pero may mga duda, may kanya-kanyang espekulasyon ang taong bayan tungkol dito sa bulungang naganap na to. Nag-hearing kayo, nagbubulungan kayo. Sabi nga, kung magbubulungan pala kayo, di na lang pumasok na lang kayo sa kwarto. Doon na lang kayo magbulungan. Okay, magbulungan sa harapan ng publiko. Nabubuking tuloy kayo na, ibig sabihin nun, may bago silang nabalitaan. Kaya sila biglang, uy, tara, lika, usap muna tayo. Planuhin natin to. Ano kaya yung plano na yun? Kaya tuloy ang daming espekulasyon na nagsasabi na baka bigla nilang nabalitaan na may lalabas na 14 na bago. Ibig sabihin, merong Blue Ribbon na lehitimong Blue Ribbon hearing na magaganap kasama si Marcoleta at yung 14. Baka itong espekulasyon ng mga karamihang netizen na sinasabi, baka yan ang dahilan kung bakit nag-create sila ng fake threat. Di ba? May threat daw kasi yung Senado. Kaya tuloy nang hihinala ngayon na ang tila pagbabantayin pa yung mga NBI. Naku po, yung NBI ang lumusob at umatake sa Senado, sila na ngayon na nagbabantay. Ganun kademonyo itong Senado, Malacanang Senate, di ba? Yung Senate of Malacanang.
Ganun no sila kagago, di ba? Talagang ganun nila binababoy ang Senado. Hindi ko pwedeng ganun kasi remember, we have three branches of the government. Elementarya pa lang, tinuturo na po yan. Yung three branches of the government, tinuturo na elementarya. Elementarya pala ako, kabisado ko na yan eh. Di ba sa Araling Panlipunan, yung pa rin ba gayon? Araling Panlipunan pa rin po ba subject nyo ngayon? Pakisulat nga dyan, basta yun ang subject ko nun eh. Araling Panlipunan. Doon pala tinuturo na yun na there is three branches of the government and they are equal. Hindi po higit ang executive, higit po ang legislative, higit po ang Supreme Court. Hindi ho. Sila ho ay equal power. Sila ho ay pantay-pantay sa kapangyarihan. Kaya nga magkakaroon ng check and balance. Di ba? Pero ngayon, tila hindi eh. Tila hawak na ni lahat ng demonyo, kung sino man yung lintik na demonyo na yan, ang hawak na nila lahat mula sa executive, legislative, at minsan sa judiciary na rin. Meron na rin mga ganun. Di ba? So, para bagang nangyayari, ladies and gentlemen, people in the house, kuntsabahan na. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi dito, meron ng sindikato na yung nangyayari sa bayan. Bakit o kanyo? O, pati nga yung supposedly fourth state, di ba? Yung media, okay? Kasama na din social media at saka mainstream media. Pero nagsimula yan sa mainstream media. Kakuntsaban na rin nila. O, may mali-malitang binigay eh. O, may mga PR eh. O, yung mga anchor mismo umaamin eh. O, mamaya papakita natin, merong umamin dyan. So, ibig sabihin, talagang merong nagaganap na kuntsabahan among them. Kontrolado na nilang lahat yung sitwasyon. Ngayon, merong mga nagsasalita, abay pipigilan. Kinokontrol ngayon ng Senado, magla-lockdown daw, di umano, may bulong-bulungan na ganun. Ila-lockdown talaga para hindi makapasok. At magkaroon ng isa pang Blue Ribbon hearing po si Senator Marcoleta. Ang lupit nila, no? Oh, by the way, highway, bago tayo magpatuloy, binabati ko po lahat ng nanonood sa atin dyan kasi marami yung bumabati sa atin pag tayo ay na lumalabas at sinasabing, oy, Banat Bay, nanonood kami. Silent viewer nyo lang kami. Bakit? May maingay ba na viewer? Habang nanonood, nagsasalita. Di ba, dapat silent viewer naman talaga. Hindi yun ibig sabihin, no, Banat Bay, tatanga-tanga ka na naman eh. Hello, I know. Easy. Kasi marami nagsasabi sa akin pagka nasa labas ako, sabi niya, Banat Bay, silent viewer mo ako ah. Napapaganon ako eh, silent viewer. No, matik naman dapat yun. Alam naman dalawa tayo nagsasalita. Nanonood ka sa akin, tapos nagsasalita ka rin. Nagiging noisy viewer ka. Hindi naman pwede yun. Dapat talagang silent viewer. O, meron po ba tayong mga silent viewer dyan o may maingay dyan habang nagsasalita ako? Kasi may lumapit sa akin sa pelikula, yung premiere nights ni Jat Argota. Hoy, panoorin niyo yan, ngongo. Ay, Go Lab pala. Ha? Panoorin niyo yan kasi maganda po yan eh. Maganda po yung pelikula na yan kasi may aral at sobrang nakakatuwa. Oh. Huh. So, panoorin niyo po yan. Meron po lumapit sa akin nung dalawang napakagandang dilag. Dalagig. Talagang napakagaling. Ano ito? Grabe. 7 million ang followers ito sa TikTok. Medyo naaninag nila yung itsura ko, sabi ko. Aba, akala ko mga nanay lang ang nanonood sa akin. Di kasi, alam mo naman yung beauty ko. Pang nanay, joke lang. Mga nanay tsaka lola lang nanonood sa akin. So sabi sa akin, alam mo, Banat Bay, yung boses mo, dinig na dinig sa bahay namin. Oh, talaga? Siyempre, flattered naman ako. Gaganda nito eh. Oh, kasi yung nanay namin eh. Sabi ko, kala ko sila na nanonood eh. Yung nanay pala nila. Pero siyempre, English yun kasi mga yayamanin to mga ito eh. Hindi. Pamilya nila. Joke lang yung man.
Yung pamilya nila, yung kanyang mother, at saka yung, na-meet ko yung kanilang family, yung kanyang mama and kanyang papa na napaka-tatangos ng mga ilong. Nakakainggit. Ano pa, at kahit yung tatay niya talagang ano pa pag nakita mo parang wow, artistahin. Yung tatay nila. Oh, pati yung nanay din, artistahin. Lalo na yung mga anak. Kambal eh. Artistahin din talaga eh. Sabi ko nga, walang binatbat doon yung mga laos na artista na ngayon eh. Na bigay ng komento sa social media. Ang bobo pa. Hindi, pero okay yan. Wag na muna kayo sumali sa politika dahil magulo ang politika. Magasayaw-sayaw na lang muna kayo ng ganyan-ganyan, no? Alam niyo, ganyan-ganyan. Ngayon, Brasilia, 6-7, mga ganyan-ganyan. Diba? Magsayaw-sayaw muna kayo ng ganyan. Wag na muna kayo sumali sa politika. Kami na lang ng iyong nanay at saka tatay ang sumali sa politika. Anyway, mga kababayan, ba't ko nabanggit yan? Kasi maraming nanonood pero minsan hindi nakasubscribe. Yun ang masama doon, Brad. Masama ho yun. Kasi syempre, nood lang kayo nanood. Libre na nga mag-subscribe. Ayaw nyo pa. Sige na, libre naman eh. Pakiclick. Alam ko, kasi marami nagsasabi, nanonood kasi kami sa malaking telebisyon eh. Wala namang subscribe. Meron po doon. Halughugin nyo lang. Kung medyo hindi kayo techie, tawagin nyo yung mga apo nyo, mga anak nyo. Tawagin nyo, sabihin nyo, mag-subscribe ka nga dito, wala kang baon. Ganun ninyo. Tapos sabihin nyo, gusto ko mag-subscribe dito kay Banat Bay. Sige na, para medyo gana-gana naman tayo pagka umaangat yung subscriber natin. Ako, very thankful ako eh. Kasi nakikita ninyo yung mga hinahatid nating balita. Kasi mga hinahatid nating balita, talagang kinukuha natin sa source eh. Tinatsaga natin maging chismoso eh. Hindi kasi, kesa naman po yung mag-iimbento ka lang, katulad nung baklang abogado na yun, di ba, na nag-iimbento ng mga source niya, o puro na mapalpak ang hula niya, tayo po hindi, talagang inaalam natin talaga doon sa pinaka, pag sa Senado, doon mismo sa Senado, meron tayong source dyan. Pag dito naman sa, sa isang sekta, meron din tayong source dyan. Talagang inaalam natin para may balita sa inyo. At kung nag-subscribe kayo, na-appreciate ko yun kasi yung pagod natin nawawala dahil may mga nanonood pa lang at natututo sa vlog na ito. Natutuwa naman ako at may mga abogado rin May mga abogadong lumalapit sa akin sabi na nanonood daw sila dito. Natutuwa ako dun Kasi siyempre nagkukot-kot tayo ng mga article eh. Pero tinatanong ka naman, tama naman yung quote ko, no? Oo, sabi, tama naman yung mga explanation mo tsaka quote mo. Actually, maganda nga daw. Sabi ko, wow naman, palakpakan. Courtesy of my father. My father is a lawyer, so therefore, I have to be good in laws. O, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin kasi itong nangyayari na ito, dahil napaka-importante yun na maunawaan natin na bakit bigla-bigla na lang nagka-threat ang Senado. Akala ko ba kayo may hawak, tas ngayon may threat? Ano katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo? Hindi. Akala ko ba hawak ninyo? Lahat na nagsabi mula sa executive, sa Congress, sa House, lahat na. Pati yung mga organisasyon na hindi naman dapat sumasali, sumasawsaw katulad ng IBP. Sumasali na ngayon. Di ba? Ang linaw-linaw niya, mamaya papaliwanag sa atin ni Marcoleta yan. Ang linaw-linaw, huwag kayo dapat mamuliti ka, sali kayo ni sali. Di ba, sausaw kayo ni sausaw eh. Pwede ko kayong banatan. Yung mga abogado, hirap na hirap kayong banatan kasi baka matanggal sila dyan. Ako, wala akong pakialam. Sausaw kayo ng sausaw, di nyo naman alam. Namumuliti ka kayo, nakikisali kayo. Nadadama yung ibang mga abogado. Tapos ito pa. Alam mo, mga kababayan, ito mga nangyayari ito, nagtataka ka, bakit bigla na lang pababantayan? At magbabantay na naman NBI. Ano ba? Security guard na ba mga NBI ngayon? Dati, nag-iimbestiga. Kaya nga National Bureau of Investigation eh. Hindi naman NBS yan eh. O NBSG, National Bureau of Security Guard. Hindi naman eh. NBI yan eh. National Bureau of Investigation. Bakit yung... Hindi, ito this is very clear. Bakit yung ginagawa ang trabaho ng pulis? Okay, maintindihan ko pa, pulis magbantay sa labas. Pero sa loob ng Senado,
Jurisdiction ng OSAA yan eh. Different branch of the government yan. Dapat di kayo nakikisawsaw. Diba? Sawsaw kayo na sawsaw eh. Alam mo, tama tuloy yung sinabi ni Atty. Baligod eh. Ano sabi ni Atty. Baligod? Etong si Matibag, di naman yan investigador eh. Yan si Matibag, propagandista yan eh. O ikaw Matibag, sa totoo lang, nako, malapit ka na Matibag. Oh, bakit, ano ibig sabihin ng Matibag? Hindi ko siya ibig sabihin harmful ha, hindi na ibig ko sabihin na hindi harm. Bakit Matibag? Natitibag siya ni, magpalo kayo kay Atty. Baligod. Barado siya kay Atty. Baligod, natitibag siya dun eh. Lahat ng mga kasinungalingan ni Matibag, niyayari ni Atty. Baligod eh. Oh, dapat magpalit na kayo ng posisyon. Sa totoo lang. Mas mukha pang investigador si Atty. Baligod kesa sa'yo. Ikaw mukha kang si eh. Ayoko sabihin. Pinasa lang sa akin ni Sir Jack yun. Si Sir Jack kasisihin ninyo ha. Kung bakit namin nalaman na kamukha mo yung... Wag ko na lang sabihin. Baka sabihin nila ad hominem pa. Kayo na lang magsulat kung sino ang kamukha ni Matibag na artista. Hindi ho si John Lloyd ha, malayong malayo. Oh, isulat nyo na lang dyan sa baba. Kung alam ninyo kung sino yung kamukha ni Director Matibag, isulat nyo dyan sa baba. Ha? Wag na ako magsabi. Baka sabihin nila, dinidiktahan ko kayo eh. Oh, eto, panoorin natin itong mga bagong pautot nila na kesyo daw merong banta-banta. Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Dahil dyan, pinag-work from home muna ni Gatchalian ang Senado. Okay, kita nyo na, pina-work from home. Supposedly, this Thursday, may blue ribbon kay Marcoleta. Napakinggan ko kay Atty. Baligod. Pwede pa nga mapaaga-aga yun eh. Pero ano sinabi? Biglang pinauuwi na, work from home. Balu-baluktot talaga. Eto kayong mga BBM senators, baluktot, booking na booking kayo. Nung una sinasabi nyo, pumasok na kayo. Cayetano, Robin Padilla, Marcoleta, pumasok na kayo na makapagtrabaho na tayo. Tapos ganyan po, muntikan ko na masabi yung, muntikan ko na kayo mamura. Pero ngayon biglang sasabihin ninyo, hindi, work from home na lang muna. Work from home na lang muna. Akala ko ba gusto nyong pumasok yung mga senador dati? Galit na galit sila, di ba? Bakit kayo absent ng absent? Kailangan na nating magtrabaho. O, di ba yun na sinasabi nila Cayetano noon? Kila Cayetano, tsaka doon sa grupo nila Marcoleta, sinasabi, kailangan nyo nang pumasok para makapagtrabaho na tayo. Tapos nung pumasok, bilang sasabihin nyo kayo, work from home. Bakit? Nag-create kayo ng threat. Threat ng nanyo. Anong threat? Employees mula bukas hanggang Huwebes. Live mula sa TV5 Media Center. Mula sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, saan nakuha ni Mula bukas hanggang Huwebes. Huwebes nga may blue ribbon si Marcoleta eh. Senator Gatchalian ng impormasyon na may banta nga ba sa Senado? Jiggy, nakuha raw ni Senator Win Gatchalian yung impormasyon na yan kaugnay nga dyan sa banta sa seguridad sa Senado mula daw sa NBI. Doon sa isinagawang consultative naniniwala ka sa NBI? Committee kahapon, kung matatandaan mo, ay nagkaroon ng meeting, di ba, yung Blue Ribbon na yan, ay sinabi raw ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador yung tungkol sa impormasyon na may threat o potential threat sa Senate building at sa Senate premises. At dahil siniseryoso daw nila Senator Gatchalian yung kanyang mga impormasyon ay talagang nagpakandak na sila ng inspection, ganoon din nakipag-meeting na siya diyan sa Senate Executive Committee, ganoon din sa Office of Senate. Grabe, no? Sino kayang naniniwala dito? Yung mga media naman, salsal ng balita na to. Yung mga media na yung salsal ng salsal, sila ngayon ang weapon eh. Sa totoo lang, sila ang mouthpiece o torotot. Di ba? Yung gano'n, yung kapag salita ka ng hindi ko laway yun, tubig yun ha. May mga nagsasalita dyan, sabi, bakit ba tumatalsik yung laway mo? Tubig po yun, hindi laway yun. Umiinom po kasi ako eh, kaya minsan gumaganon eh. Tsaka okay lang naman doon sa iba yun eh. Na-play. Arms para
i-calibrate at kung mayroong mga adjustments na kailangan gawin doon sa Senate, doon sa security protocols ng Senado. Priority daw syempre ang kaligtasan ng mga senador at nasa Naku! 2,000 mga empleyado ng Senado. Pautot! Walang naniniwala sa'yo, Gatchalian! At nakikipag-ugnayan. Yan. Paliwanag mo! Tumahimik ka, paano papaliwanag kung post ka ng post? Ayaw mo na i-play. Tingnan nyo yun, dinismiss nga ng Supreme Court yung petition. Bakit? Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction. Para kang kwan po, para kang isang tao, nag-solemnize ng isang marriage, you perform all the rituals of the marriage, pero invalid pa rin kasi wala kang authority to solemnize marriage. Parang ganon. Supreme Court, sabi niya, walang jurisdiction. Ang sa aming mga abogado, pag sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction, kahit ano pang sabihin ng mga miyembro ng Supreme Court na yan, kahit ano pa yung sinulat, ay walang kwenta. Attorney, Obiter dicta. Attorney, pa-clarify lang po yung 14, ibo-volume Hoy! Wala ka bang utak kang media ka kung magtanong ka? Ang linaw, oh. Bakit? Ganito yan, ha? Hindi kasi na-elaborate ni attorney dahil itong media, ewan ko kung tanga lang, hindi niya maintindihan yung sinasabi ni attorney Baligod o bigla niyang kinabig yung istorya. Kasi ganito yan. Tandaan niyo, sino ba ang nagsampa sa Supreme Court? Ang humihingi ng TRO o humihingi ng decision from the Supreme Court. Yung si Abilino. Kasi siya yung natanggal sa posisyon. O siya yung na-declare. So nung humingi siya ng, oy, parang ganito sinasabi niya eh. Ako, halimbawa, natanggal ako sa Banateros. Halimbawa lang naman. Lakas kasing kumain, ganon. Tapos, tumakbo ako ngayon doon sa kataas-taasan. Tapos sinabi nung kataas-taasan tinanggal ako sa Banateros eh. Ang sabi nung kataas-taasan, sino ba yung kataas-taasan? Kunwari si VP Sara Duterte. Halimbawa lang naman. Sabi ko, VP Sara Duterte, tinanggal ako nila sa Banateros, oh. Tinanggal ako ni Ma'am, yung boss namin sa SMNI. Tinanggal ako. Sasabihin sa akin ni VP Sara Duterte, pasensya ka na, banat bay, ha? Supporter kita, pero hindi ko naman jurisdiction yan. Hindi ako may hawak at may-ari ng SMNI. Wala akong wala akong say, wala akong authority over that. Yun ang desisyon. So ngayon, biglang nagdiwang to sila Boss Dada, tsaka to sila Coach Oli, nagdiwang sila. Sabi nila, lalo-lalo na si Jay Guevara kasi ayaw niya maagawan ng pagkain eh. So sabi nila, tinan mo na, tinanggihan ka, denied ang iyong petition. Tanggal ka na. Ganyan yung nangyari kay, doon kay Abilino. Bakit? Sinabi ni Abilino, oy, tinanggal ako ng Senate bilang Senate President with the number 12, ganyan-ganyan. Ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction dyan. Labas kami dyan. Kaya ang decision namin, hindi namin nag-grant yung petition mo. So, ininterpret ngayon ng iba na sinasabi nila, tama yung 12. Tama yung 12 na decision na pwede 12 mapatanggal ka. May quorum. Remember, Abilino case is about quorum, not about Senate President. Quorum lang pinag-uusapan nun. So, sinasabi, hindi ka na Senate President kasi may quorum kami. Hindi pinigilan ng Supreme Court. Yun lang ibig sabihin nun. Pero kung titignan mo pa nga yung details ng decision, ang isa sa mga sinasabi ng Supreme Court doon, kasi may continuing quorum eh. Nabukas na yung quorum, umalis ka lang, kaya tuloy-tuloy pa rin yun. Pero sabi nga ni Atty. Baligod, para sa kanila mga abogado, pag sinabing walang jurisdiction yung certain court, ibig sabihin, walang jurisdiction. It doesn't matter anymore kung ano may mga sabihin pa ng mga judge. Wala na yun. As long as sinabi nila, out kami dyan, di namin jurisdiction yan, so hindi namin pwedeng i-grant yung kung ano man yung hinihingi mong
o ano man yung petition mo. Yun po yun. Malinaw na malinaw, mga kababayan. But it doesn't mean it applies doon sa June 3 na ginawa nila na walang quorum, binuksan nila yung quorum without the number 13. Malinaw. O syempre, hindi madig nung media. O kaya dahil baka siguro, alam mo na, Appear ninyo na mag-appear on Thursday. May pagmasabi na. Pero ready naman sila, attorney na humarap. Yes, sabi nga, naghihintay sila ng subpoena. Okay. Isasabit niyo yung pangalan para isabina ng committee. Okay. Attorney, malaki ba pasabog sila talaga? Tingin niyo? Like, Ayoko munang mag-speculate, hindi ko alam kung ano yung Ito kasing mga media, tanong ng pasabog eh. Doon darinig ni, biglang siguro merong ano doon, chismosong naganap doon. Ay, pasabog daw. Pasabog. Magpapasabog si Atty. Baligod. Itatanga-tanga. Sabihin natin may threat. Kasi sabi pasabog. Kasi tama mga media to eh. Wag ka kayong gumamit ng pasabog. Alam mo naman yung ibang mga BBM senators, mga bobo eh. malaking pasabog o hindi. Basta we will just fulfill our civic duty. but national leaders, National nationally leaders, elected, ako ba nationally naman yan? elected. Hindi nyo man napansin, paulit-ulit yung tanong. Kanina pa eh. Kanina pa, tinatanong. Layasan mo na, Atty. Baligod. Walang kwenta na yung mga nagtatanong sa paulit-ulit. Oo. Paabot ang Malacanang, sir? Ang kwan, Pasabog nila? ayokong, pardon me, no? Ayoko muna mag-speculate. Mga 10 beses na sinabi yan. Attorney, last na lang. Yung pagpunta nyo dito kay Senator Soto, kayo po ba nag-initiate o si Senator Robin? Bakit po kayo nagpunta ngayon dito? Ako, ang nag-initiate. Dahil po. Siyempre, member siya ng so-called other block. Anyway, ito. I-play natin ito. Maganda itong paliwanag naman ni kasi ngayon gasgas na gasgas yung IBP. Sinabi ng IBP legal. Sabi ng IBP legal. Ay bago pala yan. Play muna natin ito mga bayarang media. Tingnan Ano niyo yung to. nag-attempt? Anong pinakamataas na alok sa'yo? Ito natawa kasi ako dito eh. Dito talagang nabuking. Ibig sabihin, aminado naman Ano yung eh. nag-attempt? Anong pinakamataas na alok sa'yo? May name your price. Sinabi, Name your price. price. Ayan So sinabi daw na name your price. May alok. May nag-alok. Okay. Bayaran ba yan? Bakit bay? Inalok lang naman eh. Hindi nga pumayag daw si Karen Davila eh. Pero ito, matindi. I said, what? And nagbanggit ng ibang mga anchors. Like si ganito, eto presyo niya. Si ganon, eto presyo niya. Kita nyo? Ibang anchors. Hindi po ito reporter ha. Anchors. Iba, kasi para natin, iba-iba yan eh. Iba-iba ng katungkulan yung anchor, reporter. Ito, anchor na. Ibig sabihin, talagang medyo may katungkulan na ho ito doon sa telebisyon. Doon sa news. Di ba? Binanggit nila, ito si anchor na ganito, pera. Ako, kilala ko yung mga yan eh. Kasi alam mo sa totoo lang, ito alam naman sa industriya kung sino yung mga bayaran na anchor. Yung mga iniiudulo ninyo, marami dyan bayaran. Sa totoo lang. Yung mga magaling mag-twist ng mga balita, ng mga truth, sila po talaga ang binabayaran. Although, ewan ko, sabi naman ni Karen Davila, hindi daw siya. Pero binanggit daw nung contact niya, si Anchor ganito ang presyo niyan, si Anchor ganito. Kaya ikaw, name your price. Wow! Dinala pa Sarap maging media, no? May maleta ako sa talaga. restaurant noon. And that was actually, magugulat ka because it was an oil industry issue. Kita nyo na? Oil industry issue. Kilala ko rin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nagbabayad. Dami kong alam dyan eh. May maganda pala siya Ano sinabi nag-ate? dito. I said, it's not true. But sabi, Karen, no one will ever know. And I said, but I will know. Yan! Alam mo, maganda yung sinabi ni Karen Davila ha, na sabi daw sa kanya, no one will know. Sabi niya. But sabi ni Karen Davila, but I will know. Tama. That's integrity. Integrity is kahit walang nakatingin sa'yo, walang nakakaalam,
Pero kasi sa loob mo may prinsipyo kang pinaglalaban. Yan ang integrity. I hope totoo yung sinasabi ni Karen Davila. Pero dito, mismong kasamahan nila nagsabi, mismong kasamahan nila naglaglag na meron talagang mga angkor na bayaran. Kinumentuhan ko lang yun para clear na dito sa issue na to. Marami talagang angkor dyan na bayaran. Sumasalsal ng lalo na ngayon, yung mga angkor nila, mga political analyst daw, ay naku po, puro bayaran yan. Bayaran yan. Kita mo nga, kahit suka, kinakain eh. Yung tinatawag nilang diktador noon, mamamatay tao, magnanakaw ngayon, pinupuri. Yan ang kita mo talaga yung nadudulot ng pera. Isip, tanungin kita, ito. Be honest ha, bigyan ka ng isang maleta na naglalamang 400 million o naglalamang 300 million, kainin mo nga yan suka? Baka siguro sasabihin mo, sige, gusto mo, isang dagyan mo pa ng ano yan, kanin pa yan eh. Kakainin ko yung suka na yan. 400 million na ibibigay sa'yo. Buhay na pamilya mo nun, di ba? Kahit sobrang sama ng tingin nila kay Marcos noon, ngayon, wow! Kulang na lang talaga dilaan ng utong, sorry. Dilaan ang tumbong. Sorry. Pasensya na. Kasi po, naalala ko yung kwento nila tungkol dun sa nagaganap daw sa Malacanang. O, di ba? Kulang na lang, dilaanan nila yung, yung tumbong ni Marcos sa kakasip-sip eh. Ganun sila eh. May maling ginawa. Nilabag nila yung kanilang sariling batas. Ayun. Malamang, may nagmaniubra na naman yan mula sa gobyerno. Hindi naman gagalaw ng ganyan yan kung walang nagmaniubra o walang nagpondo. Hindi natin alam kung binayaran ba para maglabas ng ganyang statement. Hindi natin alam kasi ultimong yung paglabas sa dyaryo, di ba? Yun, may bayad. Naku, grabe talaga ngayon sa Pilipinas. Oo. Anyway, bantay-bantay lang po tayo Patuloy nating bantayan po mga pangyayari sa Pilipinas dahil grabe ho. At sabi ko nga paulit-ulit sa inyo ipanalangin po natin ang ating bayan dahil kanina na po ang lahat. Sabi ko nga lahat ng sekta sa lipunan kanina na po except the truth, di ba? Yun yung sinasabi ni Senator Cayetano Lahat kanila na and except the truth. Ngayon, do we have hope? Yan ang tanong ng mga kababayan natin Kahit ako, minsan napapatanong talaga ako meron pa ba tayong hope? Wag ko tayo magsasawa. Sabi kasi meron akong pinost ko yung tungkol dun sa isang relihiyon na gustong, naghahanda na. May nagkomento dun, sabi dun sa isang komento ano ba yun? Sabi niya, paulit-ulit na lang yung rally. Wala naman nangyayari dyan but it doesn't mean we have to stop. Di ba? Kasi kung dati, konti ang naglalakas loob na magsalita. Ngayon, dumadami na ang naglalakas loob magsalita at tumatapang. Di ba? Kaya wag tayo magsasawa. Kasi kung maalala ninyo, alam nyo ba, gaano katagal bago nakuha ng Israelita ang kalayaan mula sa Ehipto? Umabot sila ng 430 years para makalaya mula sa Ehipto. Ibig sabihin kasi 'di ba, slave sila, ginawa silang slave noon 430 years, 'di ba? Pero nung si Moises pumasok, 40 years si Moises na isang anak ng Pharaoh, di ba? Tapos another 40 years nasa wilderness, tapos another 40 years para makabalik at mailabas ang mga Israelites for 40 years again before entering to that promised land yung mga Israelites. Ibig ko lang sabihin po mga kababayan, sometimes there is a reason why tumatagal ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Ako, ito lang nababasa ko I mean, this is just an opinion. I'm not saying this is God talking. Pero kasi siguro parang sinabi na rin sa atin ng Diyos na parang
Ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Dito to ito naisip ko lang to eh. Parang pag tayo pinapanalangin natin ng bansa eh. Sabi ko, Lord, ba't naman tayo umabot sa ganito? Minsan na bumubulong ang Panginoon eh, na ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Mantakin mo, yung tatay, pinatalsik nyo na nga. Nakalimutan nyo kaagad yung ginawa nung tatay niya. Bakit? Di ba? Bakit nyo binalik uli, pinatalsik nyo na nga uli? Hindi kayo natuto sa lesson doon sa first Marcos regime. Tapos, inulit nyo na naman ngayon. Ngayon, maybe, I do not know. I'm not saying this is God's will, but maybe, this is God's will of saying to us na kung bakit tayo ganito kalala. Kasi, maybe, sa tingin ko nga mahal pa tayo ng Panginoon dahil at least 6 years lang. Pero, for us to understand yung tinding ng kamalian natin, hinahayaan lang ng Lord muna na hindi natin makuha yung gusto nating makuha para mas lalong bumaon sa isip natin na hindi na natin uulitin to. Kasi hindi nga tayo nadala doon sa una eh. Inulit pa natin. Di ba? Para sigurong, ewan ko correct me if I'm wrong, parang gano'n ang sinasabi ng Panginoon sa Pilipinas eh. Di ba? Nagkaloko-loko na nga kayo noon. Inulit nyo panguli itong Marcos. Kung hindi kayo sasamahan ng todo at hindi nyo marirealize yung kasalanan o yung kapalpakan, baka ulitin nyo na naman. Kaya, God is patient na inaantay niya na siguro maintindihan ng taong bayan na pumasok na talaga sa isipan at puso natin ito para hindi na natin talaga ulitin. Diba? Parang gano'n na nangyari. Remember, nung nakalaya ang Israelites, nung nandun na sila sa sea, bago ma-divide yung sea, anong ginawa nila? Abay, sinisipan nila ang Diyos Sinisipan nila si Moises Didalhan nyo kami dito para mamatay. Sabi, di ba? Ilang beses nilang sinisi si Moses nung nasa wilderness sila. Imaginein mo to bakit hindi ka agad nakapasok sa promised land? Kasi doon, pinakita ng Panginoon yung pagpo-provide niya. Provide the way, provide water, provide manna, food. Provide talaga. Everything was provided to them for 40 years. Bakit umabot pa ng 40 years? Pwede naman 5 years lang, 10 years lang, tapos makapunta sila sa promised land. Bakit sila pinaikot-ikot? Hindi naman pinaikot-ikot, pero bago makita nila yung promised land. For them to understand something. Diba? The plan of God to them bilang nation of God. May purpose. So what do I mean? Itong nangyayari sa atin, may purpose to. May dahilan ito kung bakit ang tagal-tagal nang makalaya na tayo eventually sa gobyernong niloloko tayo. Maybe. I do not know. So what we need to do pala is to keep on praying for our country. Yun lang. So that we learn the lesson. Diba? God is in control and God has a purpose. So how do we know that? Through prayer. Kaya sama-sama tayo pagdating ng panahon na i-announce na yung prayer rally. Okay?